bansa. Tatlong nasyon nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa Pilipinas. Nagsagawa ang bansang Pilipinas at South Korea nitong Sabado lamang ng isang pagpupulong na kung saan pinamumunuan nila Philippine President Bongbong Marcos. Okay, at any rate, maganda yung balita dahil accordingly, bubuhayin muli yung Bataan Nuclear Plant. Agree ako dyan kasi talagang napakamahal ng kuryente natin dito sa Pilipinas. Hopefully, yan ay makakatulong para maluwer yung bayad natin sa kuryente. Grabe talaga yung taas. In fact, dito sa amin marami talagang nagre-reklamo. At saka kung titignan talaga yung rate in comparison with other Asian countries, tayo yung pinakamahal, ano. Kaya let's takes the rest para mabuhayin yan. But then gusto ko lang itama din itong vlog, yung vlog dito sa dito sa internet. Kasi ang title niya is ang pagbabalik sa Pilipinas ng nuclear power, na para sa akin mali ito. Bakit? Kasi hindi talaga na-operate yung nuclear plant na yan nung natapos ito. At later on, ito rin yung isang ito yung isang issue na ipinupukol sa mga kay Kore na bakit daw hindi ipinagpatuloy. Talagang hindi naman talaga na-open yon. Okay, so it's time na i-fast check natin itong mga nababasa natin, ito yung mga naririnig natin na balita. Ang purpose lang natin ay maitama. Okay. Kung i-open, so wilan ko tulad ng sinabi ko nga, agree ako dyan para baka yan ang solution para maluwer yung pan natin, ano? Okay, balik tayo doon sa kanyang title, ang pagbabalik ng Pilipinas sa nuclear power. So kung titignan mo yan, as if talagang mayroon na tayong nuclear power noon, na sa aking kaalaman, ito ay mali. Okay, so ganito ang ito yung history ng Bataan Nuclear Power Plant. Ito ay ginawa during the Marcos administration. Kaya sinasabi ng mga ibang maka-BBM, oy, kay Marcos yan. Okay, so pero kung technically ganito yan, hindi ginawa yan noong panahon ni Marcos. Ngunit hindi pira ni Marcos yun dahil utang yon. In fact, hanggang ngayon binabayaran yan. Okay, so natapos yan noong 1984. So, yan ay panahon pa rin ni President Marcos dahil ang mga Marcoses ay na people power noong 1986. So, may dalawa pang taon, ano. Kaya lang, hindi nagbigay ng permission si President Marcos na i-operate ito. Why? Kasi may mga pangyayari na
talaga na nagbigay sa kanya ng konden yung alalahanin. Okay? Yan yung isa, ang isa diyan yung explosion doon sa 3 Mile Island sa US. So yung nuclear plant sa 3 Mile Island ay halos katulad din ng Bataan Nuclear Plant. Kaya natatakot din si Marcos na i-open yon. Baka magkaroon din ng ganoong sakuna, no? So careful din si President Marcos. Pagkatapos isa pa yung Chernobyl power plant sa Russia. Chernobyl yata, Chernobyl power plant sa Russia. So nagkaroon din ng explosion doon. Then talagang yan ang isang rason kung bakit ang Soviet Union ay disintegrate. Okay, masasabi ko na iyan ang isang rason kasi marami yung mga reason, kasi yung area talagang ang dami ng gastos ng Soviet Union noon kasi alive pa noon ang mayroon pang USSR. Okay, kaya yan medyo nagbigay na naman ng alalahanin kay President Marcos. Kaya hindi siya nagbigay ng permission. Then later on, may mga scientists din, mga nuclear expert na sumuri sa Bataan Nuclear Plant. Din nakita nila na napakamaraming depekto nito. Kung tama yung balita, libo-libo, more than 1,000 yung mga nakita nilang defects. Kaya hindi niya itinuloy. Pagkatapos, ngayon naman, ang blame nila, din noong naging presidente si Cory, dahil doon sa nangyari, hindi na rin niya itinuloy. Kasi yung pag-operate doon, ayan, hanggang panahon ni Duterte, sinabi niya, may mga complaint na dapat ang mga dilawan i-operate yung nuclear plant na yan. Ngunit walang president nagsimula kay President Marcos Sr. hanggang kay President Duterte. Walang So, kung hindi na-operate yung Bataan Nuclear Plant, hindi lang kasalanan yun ni Cory. Hindi naman tayo makakore. Tayo ay neutral lamang, Yan. Hindi lang natin i-blame si Cory. I-blame natin lahat ng presidente na naging presidente. Si Kwan noon, yung mga aliporis ni Duterte, sinasabi na dahil hindi inoperate ni Cory yung nuclear plant, napakamahal ng kuryente sa Pilipinas. Okay. Ngayon, bakit hindi inoperate ni President Duterte nung kanyang panahon para pansana, para maging mura ang kuryente dito? So, siguro, lahat ng mga presidente na yan ay talagang nag-aalala din sila baka magkaroon ng nuclear accident. Okay, so ganun yon. Ngayon, kung yun nga, i-operate na ikwan, so sabi ko nga, it's will and God. Pero, wag na tayong mag-blame ng mga naging presidente, administration, ukol dito.
Okay? Huwag natin i-blame yung mga sinasabing dilawan o sino man. Kung bakit hindi na-operate, na then kasalanan ng lahat ng mga naging presidente nagsimula kay President Marcos Senior. Okay. So ganun yung story. Ngayon, balik tayo doon sa title. Ang title is ang pagbabalik ng Pilipinas sa nuclear power. Then para sa akin, ang naisip ko parang mayroon na noon pagkatapos ibinalik muli. Okay, so kaya at first glance, tignan mo yung title. Uy, ang magiging impression mo ay, uy, noong panahon pala ni Marcos, mayroon ng nuclear power ang Pilipinas. Pagkatapos itinigil ni Cory. Parang ganun ang impression. Kaya mali yung pagbabalik. Dahil noon pa talaga, wala pa tayong nuclear power. So siguro, ang maganda para sa akin, in my personal opinion, yan yung pagpapatuloy o kaya pag-open ng Bataan Nuclear Plant. Okay, so parang ganon sana ang idea. Hindi natin alam kung maka Marcos o kung sino ang pinapanigan nito. But then, parang ganun nga. Para sa akin, hindi pagbabalik. Kundi siguro pag-open o reopening. Kasi hindi pa pala na-open yun. Siguro ang pag-ooperate ng Bataan Nuclear Plant. Okay, parang ganun siya. So, tulad nung kwan namin, yung lagi kong sana hiling, sana tulungan ninyo kaming small time vlogger. Suportahan ninyo kami sa pamagitan ng pag-subscribe para maituloy namin yung aming ginagawa. Ang purpose lang namin ay makatulong saka maipaliwanag yung mga ibang nangyayari sa atin, ibigay natin ang ating insight, ang ating idea. So muli, salamat. Good morning.